sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ito na nga, Senator Amy Marcos, tinawag na may sakit ng kakapalan ng mukha si Martin Tambaloslos Romualdez. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Makapal ang mukha. Yan ang sinabi ni Senator Amy sa kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez, o mas kilala sa tawag na Tambaloslos. Matapos nitong linlangin ng taong bayan dahil sa pinamimigay nitong ayuda na dapat may pirma upang may sulong ang charter change na kung saan wala nang eleksyon ang magaganap at sa halip ay sila na ang pipili kung sino ang lilingkod para sa bayan. Narito ang buong detalye. Manifestations therein. So, with that, we have set the agenda, and by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na po natin. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humaba yung kanilang termino. Hindi kayo pabor sa ganon? Hindi po ako sa ngayon, ma'am eh. Ano ba yung charging? Siguro na lang kasing konstitusyon eh. Kaya wala akong ideya. Kasi narinig ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. Yun ba yun? Wala kaming alam noon, basta ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako eh, bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo daw. Tapos nung ginabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. Chat-chat change pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga, pag-aralan muna yan, di ba? Hindi kasi basta-basta oo lang tayo ng oo. Kailangan may alam din tayo, di ba? Ayoko talaga. Marami ding ayaw. Baga ano lang prinsipyo natin eh, karapatan lang din naman natin na kung ano yung gusto lang natin, di ba? Wala pa akong idea sa konstitusyon natin. Hindi nyo pa po nabasa? Hindi pa. Ay ako talaga sa totoo lang walang alam dyan. Kasi hindi naman talaga totally pinapaluan sa mahihirap yan. Sa mga may mga alam na, matatalinong tao lang na may alam yan. Di ba? So yung konstitusyon na yan, kanila lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. That is baseless, prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate eh.
A lot of speculation. Ayuda kapalit ng pirma. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100 piso. Po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. May pangako, bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Ano daw, ayuda daw. Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Sa Angono, Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa Barangay Piniahan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to somebody's documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso Arbis, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. Parating tayo, porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district in exchange for the signatures. That is baseless. Siguro, kausapin mo na siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and ways she can go to whatever court or agency to formulate. Is charter change a priority of the Speaker? Well, it was the Senate already who came up with that, and I believe they had a dialogue. The Speaker, the Senate President, was in front of the President a couple of weeks ago. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Well, it was the Senate already who came up with that. As you know, 3 modes to amend the Constitution, but we have had problems in addressing it. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Nang makapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And through a people's initiative. And through a people's initiative. It's Senator Bato talking. I don't know where he's talking about. He has not mentioned any congressman, so that I don't respond to. No. So you didn't give any orders po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Wala, akala ko naman nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council. Wala sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Wala, akala ko naman nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council na nagpapirma.
council lang ang mga ano. Ano, may pera yun, ano ka ba? 2,000 rin yun. Magano? 2,000. Oo. Pero yung 2,000 mo, palit nun, sa lahating tabang bigas, bibilin mo rin sa kanila. 950 plus po. Matitira sa 1,050. Tangina yan. Walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, so ganun lang. Tangina, para pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede. Alam mo naman ng gobyerno, ang mga kagaya niya, ang congressman galing yon kay Abante. Tapos, anong wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Kasi nung huli, merong pabigas, may pa-grocery. May cash? Wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, gano'n lang. Pumirma ako, pero hindi naman nila pinawalan kung ano ibig sabihin ng... Ano may pinirma? Hindi mo alam kung ano ibig sabihin? Hindi ko alam talaga. Saan yun? Sa charger change? Wala. Ba't ano ba ang sabi sa'yo? Kaya sabi sa akin, pirma ka lang dito. Paano? May matatanggap ka ng ayuda na 2,000. So, pumirma ako, pumunta ako sa Kinunugrasan, may tanggap ako, kaya nga akong may pera ngayon. Okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho yung People's Initiative form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga natira pa hong 7 dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing hakbang at iginiit na hindi ito People's Initiative, kundi panlilinlang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala kang pakialam sa PI. Okay, maraming salamat at sana naliwanagan tayo sa panlilinlang at kasinungalingan. Subalit sa pagkakataon na ito, nais kong anyayahan, magbigay ng pambugan na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin, Grace po, nagpahiwatig na meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito. Unang-una, para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo, pwede na nilang sabihin na huwag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon.
paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. And with that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Risa Ontiveros, and newly arrived Francis Tolentino. Senator Risa and any of my other esteemed colleagues who would like to deliver their own opening statements, please proceed. Gamanak, Madam Chair, I thank the chairperson for convening this hearing. I had hoped that the privileged speech I delivered yesterday could have been referred in time for today, but I know wala nang time dahil may 3-day rule. Madam Chair, nung una ko lang nabalitaan ang nilulunsad na People's Initiative noong Christmas break, ang una ko pong naitanong, bakit po palihim? Bakit po parang binalot sa misteryo at sinamantalahan ng panahon na kasama natin ang ating mga pamilya sa Noche Buena? Naging malinaw sa akin sa kalaunan, ang magnanakaw, palihim na nagtatrabaho. And this is theft, Madam Chair. Ninanakaw ang ating demokrasya. Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes ng nasa poder. I understand that there are those who support amending the economic provisions of the Charter. Ako po, idedebate ko yan ng matindi. Lalo na malinaw ang banta ng China at alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman, sa ating critical industries. Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, aba, mawalang galang. Pero PI talaga. We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ng executive ng kapangyarihang mag-extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta-basta mag-declare ng martial law. So this is not about just the Senate, Madam Chair. This is not a fight just for the survival of the Senate. This is a fight for our collective democracy. Our democracy that, however fragile, continues to sustain us and give us hope for a better future. Ito ay laban para sa bawat Pilipino. Nagpapasalamat ako na sinuspinde ng COMELEC ang proceedings sa PI. Pero sana po madinig din natin definitively na hindi na talaga itutuloy. Dahil hindi po ito talaga ang sagot sa kailangan ng mga Pilipino ngayon. Disenteng trabaho, murang pagkain, pagsukpo sa korupsyon. Habang nag-aaway ang nasa taas kung cocaine o fentanyl, kung nasa watchlist ba ng PIDEA, ang taong bayan patuloy ang paghihirap. Nasa pagitan ng nag-uumpugang mga bato at ang gusto lang ay guminhawa ang buhay. Let us focus on what matters. Let us not forget why we work and for whom. Muli, agyamanak, Madam Chair, I'll be ready with my questions later.
Maraming salamat. I'd like to acknowledge also the receipt of this committee of position papers submitted by Commissioner Rene V. Sarmiento, who was a member of the 1986 Constitutional Convention, the position paper of the Department of Social Welfare and Development, the position paper as well of NAMFREL that we received only today. Are there any others